Ang tema nga ato pagkapamalandungan ni nga buntag is changing trouble into success. Kinsabay nakaagi ka nato og kalisod. Kinsabay adunay ginasagubang, kinsabay adunay ginasinati nga kalisod. Niining mga panahon na kahibalo ko aduna yun. Kami aduna ko'y mga kalisod nga ginaatubang. Apan unsa ba ang angayan natong buhaton panahon igsuon sa mga kalisod nga moabot sa atong matag usa ka mga kinabuhi? Unsa ba ang angay, unsa ba ang dapat natong pagabuhaton? Gusto ba nato nga ang ato ang kalisod mapulihan sa kadaugan? Ako gusto ko nga ang kalisod, ang troubles, ang persecution sa King James Version is tribulation, no? Kalisod nga adunay kasakit, kanang aduna kay ginaantos. That's tribulation means. Apan sa Bisaya, kung muingon kita kalisod, usually kanang naa kay gusto pero dili nimo makuha, or naa kay panginahanglanon apan wala lisod nimo makuha, naa kay gusto, naa kay handog apan dili nimo makuha. That means kalisod, kapitos materially and financially. But when we say tribulation is sa tanang aspect sa atong kinabuhi, adunay kalisod. Now, unsa ba ang dapat natong pagabuhaton mga kaigsunan when these things, ingon pa ni Jesus, dinhi sa kalibutan moabot gayon ang kalisod. Uy, sa ato apa normal di ay nga adunay kalisdanan nga moabot. Normal kita, we are normal, walay mali, walay sayop sa ato kung adunay kalisod nga moabot sa atong kinabuhi. Usually, ang tao mangutana, tinuod ba nga dunay Dios? Tinuod ba nga dunay Ginoo? Kay kung duna pa'y Ginoo nga nung naglisod man ko karon, nag-alagat man ko sa iya, faithful man ko, nag-aampo man ko, nagatuon man ko sa iyang pulong, but still, adunay kalisod. Mga kaigsunan, ang mga panghitabo nga adunay kalisdanan, it doesn't mean nga absent ang ato ang Dios. It doesn't mean nga walay Dios. It doesn't mean nga layo ang Dios. It doesn't mean nga gibiyaan ka sa Dios. And it doesn't mean nga gitalikdan ka sa Dios. Daghan kaayong mga katawhan nga sa panahon sa kaharuhay, sa panahon sa kahamugaway, okay ang pagkabutan. Malipayon, nagahudya ka. Apan sa panahon nga ang kalisod na gani mo strike, mo abot, mo sugod sa kinabuhi o diha sa pamilya, daghan ang nangalumpag, daghan ang nangahugno, daghan mga pamilya, daghan mga magtiayon ang nagkatimulaan. When these troubles, when this kalisod mo abot, daghan kaayo ang wala pa nasayon or wala kahibalo unsaon pag-atubang ang tribulation, ang troubles, ang kalisod. Kagabi, habang nag-relax ko kay nagsakit ang ako ang ulo, naginom kong tamban, nagpaabot nga mo subside ang pain sa ako ang ulo, ano ko sa Facebook, adunay usa ka post nga milabay sa ako, nagisunog niya ang iyahang balay, apil ang iyahang sarili. Just because kay para niya, gisalipway o gitaligdan na siya sa iyahang mga kapamilya. Nagapanghita ko kini, realidad na nagapanghita ko sa atong palibot. Adunay daghang mga katawhan, nga mosantok or muuli sila sa conclusion sa pagtapos sa ilang kinabuhi because wala sila kahibalo paano. How to move on? Paano pag-atubang ni ining problemahan, ni ining troubles, ni ining tribulation? Now, kaigsunan, normal nga moabot gayon ang troubles. Amen? Kung hintay mong dapat inisya ng normal, hindi ay nang dunay kalisod. Apan, kinahanglan nga when this kalisod
muabot sa ato ang kinabuhi, sa ato ang panimalay, we know how to face it. Paano na ito i-handle? Paano na ito ato bangon? Now, unsa ba'y dapat natong pagabuhaton? Okay, una, unsay dapat natong pagabuhaton? Una, in John chapter 16 verse 1, all this I have told you so that you will not fall away. Ang punto is, unsay dapat buhaton when this trouble comes, when this persecution, when this tribulation comes, maminaw sa pulong sa Diyos. Maminaw. Oh, okay, next slide. In John chapter 16 verse 1, all this I have told you. Matod pa ni Jesus, kining tanan akong gisulti. Ako ang iingon, ako ang giingon diha kaninyo so that you will not fall away. Aron dili kamo magkatibulaab, aron dili kamo mapukan, aron dili kamo mahugno. Ang pulong sa Ginoo importante kayo. Nga naman nga kung adunay problema nganong kinahanglan man ta nga maminaw, kinahanglang mubasa, kinahanglang mamalandaw sa pulong sa Ginoo. Nga naman yun ka. Second verse, in Jeremiah chapter 13 verse 10, these wicked people who refuse to listen to my word, who follow the stubbornness of their hearts and go after other gods to serve and worship them, will be like this belt, completely useless. Ang usa ka tawo nga dili maminaw, dili mamalandog o dili mutuman sa pulong sa Ginoo, sama kuno kita sa bakos nga naputol o wa nay dili, useless. Now, nganong balik ka sa akong pangutana, nganong pagdunay problema, pagdunay troubles, nganong kinahanglan matang mudangog sa pulong sa Ginoo? Listening to God's word is essential. Okay? Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglanon. When we say kinahanglanon, dapat dili nimo hikalimtan. Okay? Ako maging useless ang akong trabaho tibok adlaw kung wala ko yung antipara. So, kining matahan kining eyeglass kinahanglanon Kay maglisod gani ko usahay bisag kanutong pag-welding kay dili matunog no kay mo blur yun ang mata. So kining antipara kinahanglanon. Now sa ato ang personal nga pagkatao, adunay mga butang nga kinahanglanon kaayo nga dapat dili nato hikalimtan. Kay once nga imong malimtan, mao tanawon. Adunay mga butang nga kinahanglanon. Sama ani, human atong kaon, kinahanglan nga mutubras kita. Okay? So ang pagbras sa atong ngipon, kinahanglanon, aron dili yun malimahaw. Okay? Labi na ka na nag-inom kag tambal na kay maintenance, o bisag kung sa lang atong kaunon, labi na ang imuhang sudan ka na ganing lawoy, unya na ay baguhong, o di baka nagkaangkag saging, gisawsaw ni mo baguhong. So ano na yung mga dili maayo nga mga maamoy nato. So therefore, adunay kinahanglanon nga butang nga dapat atong pagabuhaton aron ma-prevent. Now, the same thing sa pulong sa Ginoo. Listening to God's word is essential. Para unsa man? Gaining wisdom. Wisdom, kaalam. Daghantag na himawan, pero sometimes nabulangan tas kaalam. Mauna ang ato ang kinabuhi sometimes, adunay mga kapalpakan nga nagakahitabo. Tungod kay nga naman, we are lack of wisdom. Unsaon nato paggamit ang ato ang knowledge. For gaining wisdom, finding inner peace. Kalinaw sa kinasunuran. Kahibalo ba mo? Nga dunay tao nga nagapanik bisag walay panghitabo. Adunay tao nga kung sa inyong gupag sala-sala bisag wala may kuyaw nga mga panghitabo. Tungod kay nga naman, ano na po yung mga tao nga maayo man ang panahon pero dili makatulog. Tungod kay nga naman, wala siya'y kalinaw. Inner peace. Hallelujah.
receiving clear direction. Clear direction. Kanang muadto ka sa lugar nga wa ka nakahibalo kung asa dapit. So meaning, walay clear na direction. Kung mupalit ka og isda, dili ka pwede muadto diri dalana. O di ba ati Ibrahim, kaning dalana? Kung mupalit ka isda, dili kanang dalana ang imong subayon. So ang sakto is diri ka muadto. Clear direction. Ang pulong sa Ginoo mutultul, mutudlo kanato sa tamang direksyon. Unsa nga dalan ang atong pagasubayon? Unsa nga decision ang dapat atong pagahimuon when facing these kinds of troubles? Kay pano ba mo nga mali na ang nagapanghitabo, ang ato ang solusyon mali pagyud? Kaagi batana? Ang imong sudanan sa tangke na leakage, sunag siga. So sa imong buhaton kung adunay kalayo, mukuha kang isabyan nimo, di ba? Bantayan nimo may imong isabyan dili gasolina. O kung gasolina ang inungdan sa kalayo, dapat dili tubig ang atong isabyan kaya anuman mas mag-spread na siya. Okay? Clear direction. Gikinahanglan kini sa tao. Kaya naman, and helps you align your choices with a greater purpose rather than relying solely on solely on your own understanding. Now, helps you align your choices. Helps you align. Ang usa ka butang, halimbawa karon, ang sakinan, ang mga amahan, mga driver, makarelate ani. Unsa kahang mahitabo kung ang usa nimo kaligid sentro siya, pero ang imong ligid sa abante nakapihit siya padulong sa kanan. Di ba? Asa ka padulong ana. So, mahimong hinungdan nga magkadisgrasya ka tungod kay naman ang imong ligid dili align. Okay? Now, kakita ang taglanggam, no? Ang langgam, bird, gihimo, gituga sa Ginoo to fly. Okay? O ang mga baby bird, they don't need to go to school to learn how to fly. Nakuha pa ko ninyo? Ang langgam, gihimo sa Ginoo aron sa paglupad. O ang mga buto, sa pay Bisaya anang buto, basta ka piso. Ang piso nga langgam, dili sila kinahanglan mo adto sa school aron pagtuon kung saan paglupad. Kaya naman, naa na sa iya ang pagkalanggam. Built-in sa iya ang pagkalanggam. Now, adto kita sa isda. Ang isda, gihimo sa Ginoo to swim. God's designed fish nga mo swim o dili mo lupad. Now, ang mga baby fish, di mo kinahanglan tudluan. Paano mo lang? Kung ito kay nga naman, naana sa sulod niya ang pagiging isda. Okay? Nakuha na to. Now, ato kita sa laing binuhat. Sa liso, sa kahoy or prutas. Ang liso sa kahoy or sa prutas, dili niya kinahanglan nga mo learn og agriculture paano magpadako o magpatambok o kahoy o tanong. Tungkol kay ano man, diha sa liso, naana ang pagiging kahoy and normally it will just grow. Now, adto kita sa tao. Adto kita sa ato ang kaugalingon. Or sabay design sa Ginoo kanimo. It helps you align your choices, your purpose. Kano sa mahitabo ang struggle sa isda? Ang struggle mahitabo sa isda sa dihang kuhaon mo sa tubig kung ibutang nimo sa yuta. Kung sa mahitabo sa isda, mag-struggle. Tungkol kaya naman, dili siya para diha. Wala siya na-align, ana. Nakuha na to?
Ang langgam, istingin ko ang langgam, lumsoy sa tubig, buhii. Kung sa'yo mahita mo sa langgam, malumos. Huwag kayo ka naman. Dili sa para diha. Okay? Now, ang pulong sa Ginoo, the Word of God, is essential, kinahanglan tungod kay nga naman, sa ato ang pagtuon makagain kita og wisdom, inner peace, o ang tanang decision na to ma-align. Okay? Ma-align. Hallelujah. Mga kaigsunan, dili sayo nga adunay problema mo abot. There is, kanang sabihin, kanang walay mali, no? Walay mistake sa atua when problems comes. Walay mali sa atua, walay diferensya. Apan musugod ang trouble, musugod ang struggle sa dihang ang imong decision, ang imong kinabuhi dili na ma-align sa kagustuhan sa Ginoo. Okay? Kinahanglan ma-align kita. So sa ato pa, kung may mga problema, kung may mga struggles, kung may trouble, dili tangay mahadlok. Basta kay naka-align lang kita sa kabubuton sa Ginoo. Dili kinahanglan magpanig mga kaigsunan. Walay problema nga dili masulbad basta kay uban nato ang Ginoo. So kung adunay problema, di ka kinahanglan nga magmaoy. Kung may problema, di ka kinahanglan nga mamutos sa imo sanina. Bihaan nimo ang imong panimatay. No. Kung may problema, dili ka kinahanglan nga mong inom og daghang paracetamol o unsa pang tambal diha. Aron nga mawala ka sa imong consciousness. Actually, it doesn't solve the problem. Nagdugang lang ka sa problema. Kinahanglan kitang ma-align, no? Our choices with a greater purpose rather than relying solely on our own understanding. Sometimes, mga kapatid, ang ato ang sariling disposisyon, pagkana ang atong pairalon, pagkana ang atong pamanon, diha magkalintsi-lintsi ang ato ang matagusa ka mga tinabuhi. So when these troubles, when these problems come, muabot sa atong kinabuhi, kung saan dapat atong pagkabuhaton, maminaw sa pulong sa Ginoo. O kanang importante yun na maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Dili kita dapat mapulang sa mabitaw sa atong kanon. Sukad pa sa gamay patang bata, di ka himukso, nag-practice o kaon, hangtod karon sa atong edad, di ka mapulaan pagkaon ang kanon. Rice! May lugaw, may kalukalo, may tanan na nag-evolve sa kanon. Di ba ta mapulang? Kinahanglan man. Now, ang pulong sa Ginoo, the same thing. Dapat dili kita mapulaan sa pagpaminaw o pagpamalandong niini. Okay? Mao ka na nga ginadasig ang matag usa kanato tungod kay ang pulong sa Ginoo available lamang dinhi lamang kini ginatudlo ginawali sa atong balay alam puanan. So siyempre, mangadto ka dinhi. Amen. Amen. Hallelujah. Mao nang maging excited kita. Kana ganing wala ka nakakaon, pamahaw, paniudto o panihapon, unya the following day ka na pwede mo kaon. Unsa imong bation? Excited ka, di ba? Kaya naman, gahilad na ang imong tiyan. So, kapag ka nasanay ka, nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, kapag nasanay ka sa simba o sa pag-adto sa simbahan, magilog ang imong tiil mo nang, ingon pa sa testimony nila ni Ate o ni Kuya William, ang isa ka simana, murag isa na kabulan sa ilaha. Kay gimingaw sila na to. Okay? Hello? Muna giningaw po, giningaw si Kate. Giningaw po, giningaw. Mingawon ta, kana galing maghigwaos ta. Kana galing excited ta. Tungod kay kinahanglanon essential na. Galing essential, nag-viral ikatong panahon sa pandemic. Ang lugaw ba is essential? Kay giharangan sa checkpoint, dili pa deliver kay dili essential. Unsa ba yun? Ang lugaw essential, dili. Essential oy.
atong source of strength. The same thing, mga kapatid, sa pulong sa Ginoo. Balik-balikon yun ni kanunay. Magbasa, maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Ayaw lamang pagsaling panahon sa preaching. Yes, of course, dapat ang maminaw sa preaching. Tungkol kay nga naman, ang ato ang understanding mamod limitado, and sometimes God will use His servant, ang other or ang ubang nga mga tao, aron ang mga revelation sa Ginoo ngadto kanila mapasa sa ato. Kay kung kita lang, pura ta nagbasa o basahon sometimes. So kinahanglan kitang maminaw o kinahanglan ko tang magbasa sa atong kaugalingon. Tungkol kay nga naman, syempre, kung maminaw lang mo kanunay ka nako, limited lang ang ato ang ma-learn. Maura to. Unlike na duna kay personal effort daily, o paano ba nimo himuon within the week, na kay sarili nimong discovery, na kay sarili nimong natunan. No? Ngunang si Kuya William, ipasa niya sa ato ang GC ang iyang devotional. Meaning, makuto ang iyang napaminawan, ang iyang napamalandungan. Now, importante kini, it is essential. Ikaduha, mutanaw kang Jesus. Di na ito pwede mong literal ha, na mo sabi taglarawan sa dingding kakinunay ang magtanaw niya. Meaning, mututok kita. Not in our naked eye, but in our spiritual eyes. Basahon na ito ang Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2, fixing our eyes on Jesus. Fixing. Okay? I-focus. Kakita ba mo ka ng sa una? Pero dito sa Pilipinas, naala lang sa may, dito sa may Rizal Park sa Manila, dito na lang din siya available. Talaga ni transportation na kalisa, kanang kabayo ang guyod. No? Ang kabayo, dili nimo pwede sa ilaktod na highway na daghang sakyanan. Kaya nga naman, makakos o kahadlok sa kabayo. So kung mapansin ninyo, sa kanang mga kalisa, kanang kabayo nga nagaguyod og kalisa for transportation, ang kabayo, dunay lingin o nipis nga materialis dinhi sa gilid sa iyang mata. Both sides. Kung sa may purpose, anak, para dili niya makita ang sakyanan, ang object nga nagikan diri, para nga naman makafocus siya sa dalan. Aron dili siya dili makakos og kahadlok, dili makakos og panik. Therefore, ang mga di pasahiruan kanang mulakton og highway nga mga sakayan na kabayo, duna ginay tabon dinhi sa gilid sa ilang mata sa purpose nga makafocus sila sa dalan. Now, sa ato nga mga believer, dapat ang atoang spiritual eyes nakafocus ngadto sa kang Jesus. Dili kita pwede matanaw sa mga butang sa kalibutan tungod kay nga naman ma-entertain ta, malingaw ta. Maunang daghan sa mga tao nga gikan na sa simbahan na entertain sa pagsimba sa Ginoo, wala may tap-tap sa gilid paghuman og simbahan sa muadto. Sa pula, sa puti. Tungod kay nga naman walay tapon sa gilid. Matintang paghihapon, madani paghihapon. Maunang dagahang mga pamilya na nagka-problema kay bisag minyo na ang lalaki, minyo na ang babae, walay tabon sa gilid. So, matempt pagyud gihapon. Adunay dakong tendency nga ma-divert ang iyahang direction, ang iyahang focus. Therefore, ang Hebrews chapter 12 verse 2, i-fix. Kung sa bumot ipasabot sa fix. Tarunga. Kaya itong mata, ano kainin? No? Lihukan. Sa to? Okay? So, ang ato ang mata langasan, we should focus our eyes on the Lord Jesus. Pag dunay problema gani mga igsoon, mga kapatid, mag-focus kita sa kay Jesus. Kaya nga naman, matubag ka na sa mga susunod na ito na mga punto. Okay? And who is Jesus? The author and the perfecter of our faith.
endured the cross. Hallelujah. Anong mututok man ka sa kay Jesus? Dili sa tao, dili sa silingan. Kay si Jesus ang author sa ato ang pagtuo. O ma-perfect, meaning makumpleto, ma-intact, maging full lamang kini, pinaagi sa kang Jesus Christ. Ngano si Jesus man yun? Kay nga naman, si Jesus nadaog, napildi na niya ang tanan. He endured the cross. Wala na'y masakit pa niya anak nga kalisod. Wala na'y masakit pa anak nga tribulation mga kaigsunan. Pakaulawan ka, sakiton ka, samagsamaran ka, kurunahan ka, o tunog, ibitay ka nga to sa ibabaw sa cross. Kinahanglan kitang mutanaw kaniya as our model na kaya ganin ni Jesus, kakayanin natin. Amen? Hello? Dili kita mutanaw mo na kanin si Peter. Katong si Jesus nilakaw, ibabaw sa dagat, ingon pa sa mga disciples, abat, aswang mumo. Puro ingon pa ni Jesus, ako ni. Ang ingon pa ni Peter, kung ikaw na Lord, patuan ko niya. So siyempre, pag naaw niya sa bangka, bata naaw siya kang Jesus. Okay? Inintikam niya ibabaw sa dagat, wala siya naulog, kaya nagtatanaw siya sa kay Jesus. O niya, karon kay, wala may tap-tap sa kilid, wala man na fix, wala man na focus. Nakita niya ang balud. Dagko kayo. 6 feet, 10 feet, mutabon sa iyaha. Dito nagsugod. Ngalahi ang iyang gibati. O matod pa, nag-anam siya kaunlod. Okay? We should focus our eyes on the Lord Jesus. Amen. Focus pa sa kay Jesus. Dili ta pwede igsoon nga maging Kristohanon nga bakang ha. Ang Kristohanon ng Torah, wala dili lain tanawon. Okay? Next, when believers keep their focus on Jesus Christ, they receive His provision for every area of life. Okay? Pag naka-focus daw ta sa kay Jesus Christ, madawat na to, they receive His provision. Unsa man yung provision? Unsa imong panginahanglanon? Ma-provide. Paano man ma-provide? Si Jesus, dili tao. Kung muaray mo sa ako, limitado ang akong mahatag. Tungod kay nga naman, wapura ko, wako'y daghang kwarta. Limitado. Pero si Jesus, He owns everything. Amen. Hallelujah. Panahon sa taas kayo mainit, nangayo tag-ulan, nagpadala sa ulan. Amen? Amen. Sa panahon nga watay mga panginahanglanon sa sunod sa panimalay, we prayed. Kung saan nakita mo, mag-provide ang Ginoo. Tungkol kay nga naman, ang authority ni Jesus, dili lamang against sa demonyo, kung dili sa tanang butang nga naa ibabaw sa yuta, o sa tanang mga binuhat nga ana sa kahitasan, padulong sa kalangitan, it is under His authority. So, pwede niyang suguon. Pwede niyang, matod pa bitaw, kung nakahinumdum ka mo kato mga tinunan nga habang nagbiyahe sila sa tuma sa lawod, unya niabot ang kusog, bigla lang niabot ang bagyo, kusog nga hangin, ug dagdag ko ang mga balod. Ug matod pa nga ang mga tinunan nga hadlok kay hapit na sila maulod. Si Jesus nagtulog-tulog ra. Gipukaw nila si Jesus. Unsay gihimo ni Jesus? Hangin, stop. Okay? Only Jesus, si Jesus ra gyud ang makasugo, ang makakumand sa mga panghitabo. Ang balod giingnan niya, kalma diha balod. Ang balod po ni tahon, pokpok po ng bigla. Pag-ingon ni Jesus nga hangin, hunong. Ang hangin ni atras. Okay, kaya nga naman. Naliman ka ang nature, kilala nila si Jesus. Kakita pa mong iro. Kanang iro nga imong duolon o imong hikapon, unya, dili ka niya kaila. Wala ka nga na-recognize sa tayo mahita ko, di ba? Mabaka ka.
Okay, pahiton ka. Kaya naman, dili na mo tuo sa inyo, kay wala sa kailan mo, dili ka niya ma-recognize. So, kung ang hangin, kung ang balod ni patuo, ni tuo sa kay Jesus, nakaila sa kay Jesus, kinsa si Jesus? So, Jesus has this kind of power na ang nature, ang hangin, ang balot, ang kinaiyahan, nakaila niya. Ato pa sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, si Jesus was with the Father during the creation. Sila'y nagbuhat, anak. Di ba? Walay mas nakahibalo o walay mas makakontrol sa usa ka butang luwas sa naghimo ni ana. Hallelujah. Amen. The Bible shows that looking unto Him brings salvation. Dapat kitang mututo kay Jesus not only for provision but also for our salvation. Kaya we can have only that salvation through Jesus Christ our Lord. It brings salvation, Holy Spirit power, healing, deliverance, peace. Left naman noon. Healing, deliverance, and peace. Now, fixing our eyes on Jesus keeps us steady in faith and aligned. Wala na po si align. Ang pag-focus, ang pagtanaw, ang pagtutok kanunay, ang pagsalig sa kang Ginoong Jesus. Kabahin na ka na aron ma-align ta. Okay, remember, ang problema, ang kalisod, dili problema actually. Ang troubles, ang persecution, dili problema. But the problem only will start sa dihang wala ta na-align. Kanang dili kita mai-align sa design sa Ginoo. So, fixing our eyes on Jesus keeps us steady in faith and aligned with God's will in both trials and blessing. Hallelujah. Kinahanglan kitang ma-align. Okay? Next. Slide number 14. Una, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mututok, mutanaw, mag-focus sa kay Jesus. Ikatulo, mugunit sa saad sa Ginoo. Okay, mugunit. Huktan nimo ang saad sa Ginoo. Unang daghang mga believers nagiging unbeliever. Daghang mga believers ang nagiging backslider. Tungkol kay nga naman. Wala ni gunit, wala ni hukot sa saad sa Ginoo. Hallelujah. Nganong kinahanglan matang mugunit, muhukot sa saad sa Ginoo. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So, kinahanglan kitang musalig sa Ginoo with all our heart. Dili ta magsalig sa ato ang kaugalingon. Kaugalingong kaalam, kaugalingong katakos. O ang tanan natong mga plano ato ang isubmit, ipa-aproban sa Ginoo. And He will make our path straight. Now, sunod na bersikulo. In Psalms chapter 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Hallelujah. Which cannot be shaken. Those who trust in the Lord, ang kantong nagasalig sa Ginoo, sama sila sa Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Ang tao na nagsalig sa Ginoo, naghupot sa pulong sa Ginoo,
sama sila sa buntod sa Zion nga di yun matarong. It will stand forever. Hallelujah. Abi ninyo, kanang ingani na ang among ilat ug kadaghan sa pagalagyan sa Ginoo. Dili lalim ang among nagian ng mga troubles, dili lalim ang among nagian ng persecution. Okay? Siguro kung padaghanay lang problema, siguro motupong mo sa among nagian, pero dili gid mo siguro pwedeng mulabaw pa. Pag nganong nagpabilin, nganong sa gihapon nagpadayon, tungod kay nga naman, those who trust in the Lord, ang kantong nagasalig sa Ginoo will be like Mount Zion. Hallelujah. Dili matarong, dili mabungkag. Okay, next. Holding unto God's promises provides unwavering anchor during difficult times. Unwavering anchor. Kailan matag anchor, no? Angkla. Ang angkla, essential kayo na sa barko. Dili pwedeng mularga ang barko. Ngaway angkla. Okay? Kaya ang purpose, ana, halimbawa, muabot sila sa lawon, una na ay biglaan nga bagyo nga muabot. Ang anchor or ang angkla, mudulog na sa dito sa lalom. Wala ko naka, no. Pero aduna na sa duha ka talinis, no? Kailangan naman tayo siguro ang anchor. Ang talinis, ana, mo na'y muhawid nga to sa ilalom. Mangita nagbato dito. Aron nga ang barko, dili siya mapahalig. Dili siya dalon sa mga kusog nga mga balon o hangin. So holding on God's promises provides unwavering anchor. Okay? Hallelujah. Sa ato pa, kung wala tay saad, wala tay pulong sa Ginoo nga ginahuptan sa atong kinabuhi, kaya ang nagatras na doon na sila unwavering anchor. So ang opposite ana, pag nakulangan tao pagsalig o wala tay pagsalig sa Ginoo, wala tay angkla. So what will happen if we don't have that unwavering anchor? Pag-abot sa hangin, may ulan, dagko nga mga balon, dito, gipalid, gidala, nitaob, nalumos, ngadto sa tunga-tunga sa kadagatan. Unwavering anchor during difficult times. Mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo murag sama sa angkla nga magamit nato during difficult times. Kana gani na kay problema, pero kanang wala kay huptan, kanang wala kay gumitan gani. Kasi nahitabo yun, madala ka, maanod ka, malumos ka. Ang pulong sa Ginoo sama sa angkla. Amen? Amen. Importante yun, meron na tayo ginahuktan ng pulong sa Ginoo. Saad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Una, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mutan-aw ta adto sa kang Ginoong Hesus. Ikatulo, atong huptan ang iyang mga saad. Sa ato pa, dili lamang igo di ay nga musalig lang ta. Dili lang di igo nga mututok ka sa kang Ginoong Hesus, kung dili ang iyahang mga pulong. Kahit pa mo nga there are more than 3,000 God's promises nga niya sa palahang kasulatan. Pila ba kabuok saan sa Ginoo ang imong nahibawan, ang imong ginahuktan? 2, 3, 4, 5. So kung 3, 4, 5, 6 hangtod sa 10 lang imong nahibawan, pag abot sa mga dinagko nga mga problema o kuno sa kinabuhi sa bayto mo, malukapa ka, mabungkag ka. So isip kabahin aron maging align kita sa divine purpose sa Ginoo, na atay word of God dapat nga huptan sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Hello. Akong balikon. Ang problema magasugod sa dihang ma-out of alignment kita. Ang struggle mahitabo dito sa dihang ang isda imong gihawa sa tubig o imong gibutan sa mamalangayota.
Ang struggle magasugod sa dihang ang tanom imong itton gikan sa yuta o imong ibutang lamang ngadto sa ibabaw nga ang iyahang mga gamot wala nakapenetrate ngadto sa yuta. Ang struggle sa langgang musugod sa dihang dili na siya makalupad. Ang struggle moabot sa matag usa kanato sa dihang wala kitay pulong sa Ginoo nga ginahuptan. Kung doon na kita'y pulong sa Ginoo nga ginahuptan, unsa man ang problema ha, unsa man ang klase sa mga persecution, ang tanan, chicken. Doon kayo na naman na ang pulong sa Ginoo. Kahibalo ba mo nga ang problema, ang troubles, ang persecution under God's authority? So if we have God, matod pa ni Jesus, who can be against you? If God is with you, if Jesus is with you, who can be against you? Wala, di ba? So, what ay dapat kabalaan? What ay dapat? Kung doon na may kalisod, doon na may mga persecution na mabusat itong kinabuhi, normal na. Normal ka, wala mali mo. Ang mali, kung sa dihang wala kita mai-align sa design ng purpose sa Ginoo. Provides unwavering anchor during difficult times, shifting our focus away from our own limitation. O, sa dihang pag-shift na, so meaning wala na na-align. Okay? From our own limitation and into His limitless power and perfect character. Mga kaigsunan, dili ta mag-shift sa atong focus sa kay Ginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Ikaapat o katapusan. Mangayo sa ngalan ni Jesus. Mangayo, ask. Una, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mututok sa kang Ginoong Jesus. Ikatulo, huptan ang iyang saad. Ang ikaapat, mangayo sa ngalan ni Jesus. In John chapter 16 verse 24, until now you have not asked for anything in my name. Usahay, adunay mga problema nga moabot sa imong kinabuhi tungod kay nga naman wa man ka nangayo sa akong ngalan. Ikaw pa ni Jesus. Ang among anak, pag nasa sa layo, whatever the problems is, just chat, text us, okay? Paano may makahibalo kung wala siya kwarta? Paano may kahibalo kung maglisod na siya kung di siya magpahibalo? Kung di siya mangayo? Mangayo. Wait tayo mong dapat, ina. Mangayo. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Kung adunay problema, adunay panginahanglan, normal nga mo diskarte ta. Okay? Apat, dili tanan na to mga diskarte. Mahimong successful ang kasagaran, ang kadaghanan, palpak. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask. Payo, and you will be received, and you will receive, and your joy will be complete. In John chapter 14 verse 14, it says, ask anything in my name, and I will give it to you. Usahay, moabot ang panahon sa kalisod, moabot ang panahon sa mga panginahanglan, o doon na kita ay mga giginahanglan, o doon na tayo gusto, nga wala yun nato nakuha, tama ra kita ning tutok tana, tama ra kita ning damgo ato, wa gid nato yung tao nakaputo kaya naman. Sometimes wala ta nangayo sa Ginoo. Matod pa sa pulong sa Ginoo, ask anything in His name. Kinsa imong gustong banahon no Ate Kinkin, Ate April, pangayo sa Ginoo in Jesus name. Doon ay siya nga nagayon, ang sarap mahalin bunga ng dalangin.
mo na bitaw adunay daghang mga magtiayon, o dili man pud sa pagano, pero adunay daghang mga magtiayon nga ang ilang kaminyoon nahimong gubot o walay kalinaw tungod kay nga naman ana ganing wala pang gipangayo sige no biglaan. Okay pa to si isang linggong pag-ibig kay okay napay mga inadlaw pero kana mga biglaan mga kaigsunan aron dili mahimong trouble ang magiging outcome sa mga paghitabo sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Pangayon gid ato sa Ginoo. Hello. No, sa ato ang mga single diha. Pangayon sa Ginoo. Ask anything. Usually nung good, mangayo ta kung katong pigado na kanang nag-ungaw na ta sa kamatayo, mabihan na ta mangayo. Pero katong kanang ato ang mga wants, kanang ato ang mga in the future, usually wala ta nagapangayo og permiso, wala ta nato gipangayo diha sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang tanang butang dapat sa atong kinabuhi, kinahanglan makagi sa approval sa atong Dios. Kaya nga naman, if anything atong nakuha nga dili gani nato gipangayo sa Ginoo, meaning wala na align. So kapag ka wala gani na align, sana bitaw sa timing belt, di ba? Kuya William, ang timing belt sa sakinan, timing chain sa motor, kapag kadili na mag-align, dili na, wonder. Kinahanglan gid siyang ma-align aron mo function mo gana ang tanan smoothly, hapsay ang paggana sa tanan. Tungod kaya naman naka-align. Okay? The same thing sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Ang mga butang sa atong pamilya, ang future sa atong mga kabataan. Atong i-pray, atong pangayoon ka na sa ngalan sa Ginoo. Amen? O, dapat ang mga anak ni Ma'am Cathy, kanang nagahikatulog, i-pray yun, ilihans. No? Nga ang imong mga anak, mga lalaki na ba na, dili makaroon o dili mo ato sa mga maling binuhat later on. Dili mabiktima sa trabaho, sa kaaway. Ang atong mga kabataan. O nang ginaingon nga, nindot yun. No? Kanang atong gipangayo, gani diha sa Ginoo. Kanang gisubmit ato diha sa Ginoo, ang tanan mahimong smooth. So kung ang inyong mga bana, medyo problema pa, dili paulahi ang tanan. Okay? Ask anything in my name, matod pa ni Jesus. Hallelujah. Atong palakpakan na Ginoo. Ask anything. Anything eh! Wala yung limit to. Anything. Ask anything. Next, because He is the mediator. Si Jesus ang mediator, tigpataliwala between God the Father and men. Hallelujah. He is the mediator. Jesus provides the only bridge between humanity and God the Father. In John chapter 14 verse 6, we have come to God relying on a sacrifice and right standing rather than our own merit. Hallelujah. Jesus provides the only bridge between humanity and God the Father. Except sa kang Jesus, kaning wala tayong option, kaning wala tayong laing choices. Okay man kung kanang multiple choice no nga exam, daghang ganahan na ng multiple choice nga exam kay ang answer A, B, C, unya ang D, all of the above. Pero ang all of the above, diwala na naron, ipulihan na og sana all. Okay ra to, kanang naay sana all or all of the above, kay mupili ka lang dito. Apan sa ato ang kinabuhi mga kaigsoon, wala ta laing option. Only Jesus. Amen? Dili kita makasulod sa gingharian sa langit kung dili kita makagi sa kang Jesus. So, He is our mediator. Therefore, magpalaban, mangayo kita anything ngadto sa kang Ginoong Jesus. Next slide. Alignment with God's will is
asking in Jesus' name means asking for things that He Himself would ask for and that brings glory to God. Lord, kung kaniman ang imuhang gusto, kung kaniman ang makaayo na ko, sometimes mag-pray ta, i-insist na to ang gusto, Lord, panalangin ko, kay mauni akong gusto, wala ka itong ipangayo nga, Lord, unsa bagid ang imong gusto, unsa bagid ang imong kabubuton, unsa bagid ang dapat, unsa bagid ang makaayo na ko. Ing ana ang tama o sakto mga kaigsunan. Kanang as if kung unsa ang gusto ni Jesus, kung siya mismo ang mo-design. In John chapter 14 verse 13, and I will do whatever you ask in my name. Okay, ang balikon. And I will do whatever you ask in my name. Hallelujah. And I will do. I-try na ito mga kaigsunan. Ayaw buhatan na lang basta-basta. I-submit ko sa Ginoo. Pangayuwa sa Ginoo, Lord, tama ba ni? Sakto ba ni? Sama atong dalaga nga nag-edad na siya o kanang 25 anyos, nagampo pag-yun siya nga, Lord, give me your best man. Atong pinaka-the best yun nga iyang maminyuan. Kaya kay sa edad nga 25, huwag pa, nakabuta na sa 30. Huwag pa manggihapon si best man. Lord, give me your man. Nag-abot naman gid sa 35 pag gihapon. Nag-abot na lang sa Lord, give me naman. Mga kaigsunan, maging specific kita sa atong mga ginapangayon diha sa Dios. Amen? Kung sa itong gusto, i-try na to. Sometimes magod, manukuta o maulaw ta nga, corny nga specific yun ang atong pangayoon. Kung doon na kay naigan, no, DJ, kung doon na kay naigan, isulat ang ngalan, ang pwede as Ginoo. O siya na yun, ihapon sa Ginoo. Ask anything, mga kapatid. Matupad sa atong teksto kaganina, may troubles yun nga mo abot. May persecution. Sa King James Version, may tribulation nga mo abot. So when these things comes, mo abot sa atong matagusa ka mga kinabuhi. Hallelujah. Manawag ka sa ngalan sa Ginoo. Amen? Magpa-rescue ta sa ngalan sa Ginoo. Lord, wala kami bugas. Lord, wala kami sudan. Wala kami pang-allowance. Hallelujah. Ang unod sa among ref, tubig na lang. Ask anything. Sa una, ang akong maigdan na sakyanan, ako anang nagtuan akong kuhapon. Okay, Lord. Baka naman. No? Ask anything. Okay? Pangayua, diha sa Ginoo. No, ton? Clue. Sa imo pagdakay, naibang na sakyanan, libuti. Kung pwede, kapito. No, kaya ang Jericho, bitaw. Gihatag man sa Ginoo, ato sa Israel, kay gituyukan kapito nila. So, tuyok ikapito. Kunya, i-claim diha sa Ginoo. Diba? Malay na to. Okay. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ask anything. Okay? Walay limit, bisag unsa. Pangayo aliha sa ngalan sa Ginoo. Okay. Katapusan. But take heart, I have overcome the world. Mga kaigsunan, remember this. Jesus overcomes the world. Napildi na overcome na. So sa ato pa, maging align kita sa design, sa purpose, sa plano ni Jesus. Tungkol kay nga naman, siya naging victorious, nagmadaugon, napildi, nalupig na niya ang kalibutan. Kana ganing. Ang katong naging controversial din nga katong mga sabong-sabong panahon sa pandemic, katong dunay nawala ng mga sabongero. Ano man to? Kanang usan ni pagtawag sindikato. Kaya nga naman sa online mo dili actual ang sabong. Pero dili ko hilig og sabong ha. Pero kanila aron nga mas masabtan nato. Nganong nagiging problema man to sa naging controversial, nasakpan nga ang duha ka manong ilaban ni napasampok online. Ang isa daya ito, pindi na, talawan na to. Or maybe, ang iyahang tari, na ganing dili hait, or maybe putol. So,
Bisag kung sa ako pagpaningkamot sa manok, kung putol ang iyang tari, di gina sa magmudaog. O bisag pa man, o unsay buhaton na itong isa, kaya kaning isa talawa na daan, so siya ginang mudaog. Ing ana mga kaigsunan, ang atuang status, nalupig na napili na ni Jesus ang kalibutan. Therefore, magmalipayon kita, magmaya kita, kinahanglan lamang atong mag-align, maki-align diha sa purpose sa ato ang buhing nga Dios. Amen? Hallelujah! Walay problema, walay troubles, walay persecution, walay tribulation. Nadili na to kaya, nadili na to mapili to. Kaya nga naman, Jesus overcomes the world. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Dalay ko ng atong buhing nga Dios. Pagdalanginan sa Ginoo ang iyahang mga pulong. Let us pray.